Every time talaga na nagzo-zone ka sa NBA, parang paraan to para itago mo yung mga mahihinang players mo sa depensa. Paano? Meron kang Spencer, meron kang Post, tapos meron kang Hill dyan na lahat ay hindi kilala sa kanilang depensa. So factor naman talaga na wala kang Steph sa huling 4 na laro mo. Isa sa pinakamalaking factor nga po yun. Pero depensa na muna ang pag-uusapan natin. At kung paano nawawasak ng Wolves to. Kasi meron ka pa namang Butler at Green eh. Mga first team all defensive player caliber yung dalawang to. Kaya kahit wala ngang Steph, dapat ay pwede pa rin naman mag-hold yung inyong depensa, hindi ba? Pero that's not the case dito sa clip na ito. Kasi nung naipasa lang kay Reed sa loob, mas delikado na ang Timberwolves sa opensa kasi pwede na niyang i-kick sa labas yan kung bigla ang may mag-help. Kaya ang nangyari sa Warriors, walang tumulong. Lahat ay nag-aabang sa posibleng pasa. At medyo kampante ka lang naman din kasi Draymond naman tong tumatao. Kasi yun nga, nilamon lang siya sa poste. Tapos ito pa yung sinasabi natin sa mga nakaraan nating videos patungkol sa Timberwolves. Bago pa nga lang yung Lakers series mga idol nung round 1 and napag-usapan na natin to sa ibang vids din natin sa serye na ito na mahalagang factor si Randle para sa kanilang team. Kaya kasi niyang mambuli at napakalakas ng kanyang katawan kaya nga pinaswitch ng Timberwolves tong si Hield sa kanya para mas madali siyang makapagbuli. Hirap din mag-help talaga kung ikaw ang Warriors kasi kung kunwari lumapit na si Butler dito kay Randle edi may iwan naman ang man niya sa corner. At mahirap din naman mangyari yon kasi specialist na po itong si Alexander Walker sa mga catch and shoot na tres. Kaya wala, hindi ka na makakapag-help talaga kay Randle. Pabayaan mo na lang, wasak ang depensa. Nagsagawa rin po ng 1-3-1 zone defense ang Warriors dito. Ginamit din nila to madalas doon sa Rocket series nila at pine-prevent talaga nito ang mga penetrations. Lalo at may Edwards nang bumalik dito sa court. Kaya tignan nyo, nung nakuha niya yung bola may dalawa kagad na sumasalubong dyan. Tatluhin mo pa kung umatake pa to sa kanan. Kaya paano siya magpe-penetrate dyan, hindi ba? No problem, best 3-point shooter by volume po itong si Anthony Edwards mga idol noong regular season. Dinaig pa niya yung mga sikat talagang shooter sa labas at ito yung leap na ginawa niya rin ngayong season. Ito po yung mga attempts per game ni Edwards sa tres mula 2020 taon kung kailan siya na-draft. 7.2, 8.4, 7.3 at 6.7 attempts per game yan. Pero ngayong season po, nilobo niya to sa 10.3 attempts per game. 10 beses siya on average tumitira sa labas kada laro mga idol at naipapasok niya ang 39.5% sa mga iyon. Kaya delikado talaga to, matinik. Sira ang plano na wag siyang umatake kasi ayos lang din naman sa kanya kung hindi. Now, kita nating naka-atake naman siya. At yan din po ang dahilan kung bakit ayaw mo tong nakakapasok si Ant-Man. Kasi he attracts players din sa loob na talagang magpapabasag sa inyong depensa. Kahit sino naman magagawa yon na mapapatingin dyan sa loob. Instinct na yan kapag naglalaro ka. At dito na nga rin nawawala sa ayos ang depensa ng Dubs, open shot ang nagawa kay Conley. Na Steph Curry effect din ni Ant-Man itong Warriors mga idol kasi ganito rin po literal ang ginagawa ni Steph sa mga depensang nakakasagupa niya Yung ina-attract ang defenders para may ibang libre. Now hindi ko naman din sinasabing buenas tong Timberwolves pero alam ko hindi ito yung tira ni Randle mga idol. Mabilis ang catch and shoot tapos ganito pa kalayo. Hindi niya gawain niya na regular. Though kailangan niya ng pakawalan at mauubos na ang shot clock. Pasok na naman. Ganda ng connection nila dito din mga idol. Pagkasabay ni Randle dito kay Jimmy, makikita po nating sumilip siya sa loob para tignan kung ano na yung nangyayari. Ang ironic lang din na bigger team itong Timberwolves pero sila pa ang mas nakakatakbo kaysa sa Warriors. Naunahan ni Randle ang depensa na nag-cause para ganun din magsilapitan ang defenders sa kanya sa loob. Kita nyo naman po, di ba? Yung connection na maganda dito mga idol ay itong ginawa ni Gobert. Kasi wala pang play-play talaga dyan pero alam niyang trailing si Edwards. Kaya as much as possible, parang siniscreenan niya na itong si Jackson Davis kasi ito yung pwedeng lumipat talaga kay Edwards nung binigay na yung bola sa kanya. Ending ay naging good look pa po ito. Wala, dinudurog lang din talaga ni Ant ang depensa sa high pick and roll play. Si Pods at Jimmy pa yung nasa paligid niya mga idol mga mahuhusay na po na defenders to ng Warriors. Kaya minsan ang ginagawa nila ay double na kagad sa ibabaw pa lang, hindi na pinapatake, tapos bahala na. Di nila ginawa yan dito at nakalusot pa rin siya. Mukhang naging too much talaga tong Timberwolves para madepensahan sila ng Warriors ng maayos. Yes, meron silang Draymond, meron silang Jimmy, pero madalas iba ang natatapat sa kanilang player. Madalas big man ang tinatao nila kasi wala silang ibang choice. At kung tatapat man sila kay Edwards, pipilitin lang po ng mini na mag-switch. Kaya wala rin. Nakita natin sumubok ng iba't ibang looks yung Warriors sa depensa, pero walang regular na gumana talaga. Well, that's life mga idol. Parang naging konklusyon na rin naman sa mayorya na kapag walang Steph, dehado tong Warriors sa serye na ito. At yun naman din ang nangyari. Kaya ano po masasabi nyo sa naging laro nitong Timberwolves mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always,
Hanggang sa muli.